You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud. Jerry Sevilla, Head Corporate Communications ng Manila Water. Sige po kami ng outlook. Kamusta ba ang sitwasyon ng ating drinking waters ngayon? Sa unang-una panahon na ng tag-ulan. Ang tanong lagi ng mga misis, maliban sa tataas ba ang sigil, kamusta ba ang kaligtasan ng ating iniinom na tubig para sa kanilang pamilya? Kami po sa Manila Water ay sinisiguro po namin na malinis at potable po ang aming iniinom na tubig. Mula po sa distribution line patungo po sa bahay ay sinisiguro po ng Manila Water. Araw-araw po ay nagkakaroon po kami ng sampling sa iba't ibang mga sampling points po across the East Concession area. At katulad na lamang po sa eskwelahan, mga government agencies din po. At nagkakaroon po kami ng test sa microbiological test din po at physical test ng tubig po para masiguro po na ito sa ay ating potable. drinking water, kayo ba sa opisina nyo, umiinom kayo ng tubig mula sa gripo? Kami po ay kumukuha mismo ng iniinom naming tubig doon sa gripo sa aming opisina. Dadagdagan ko lang po yung sinabi ni Lay kanina. Sinisiguro po ng Manila Water na ligtas po yung tubig na maiinom hanggang po doon sa metro. Kaya lang po pinapanawagan namin doon sa mga customers na paki-check din po yung kanilang local plumbing doon sa kanilang mga kabahayan after the meter. Kasi kung minsan po meron ding mga leaks, doon po nagsisimula yung contamination. So may pagkakataon din po na kung ganito po, kung hindi po tayo sigurado doon sa ating local plumbing, baka meron din po mga contaminants na pumasok at lumabas doon sa ating mga faucet. So, ang panawagan po namin dito sa mga customers, although sinisiguro namin potable yung water, tingnan din po, inspectionin din yung kanilang local plumbing at siguraduhin wala itong leaks at walang mga kalawang at well-maintained dito para siguradong ligtas po talagang inumin yung tubig mula sa gripo mismo. Yung kaligtasan ng tubig hanggang metro lang. Kasi yan, pagpaliwanag mo bakit gano'n? Walang iniwan po yun doon sa pag nagpagawa ka ng bahay, nilalatag mo na yung plumbing system mo at saka yung electrical lines. Tapos may abang ka na itatap mo na lang siya doon sa main line. So, ang atin pong kontrata sa customers ay hanggang metro lang. Magmula po sa metro ay papasok sa loob ng bahay, ito po ay responsibilidad na ng may-ari ng bahay. Okay. Kaya yung binabanggit po ni DT at saka ni Lay, bagamat masisiguro namin na malinis yung tubig hanggang metro, hindi naman namin masiguro na pagpasok ba ng metro, pagdaan sa metro, papasok sa loob ng bahay, yun po ay depende na kung maayos yung linya sa loob ng bahay. Kasi kung matatandaan mo nung araw, yung ating mga ginagamit na pipe, GI yung tawag, ito yung galvanized iron, yung parang bakal pa, na silver siya nung nagsimula Over time, kinakalawang siya. Okay. Ngayon, hindi na tayo gumagamit ng ganon. Kaya kung doon sa may mga bahay na yun pa rin yung ginagamit, ang sinasuggest natin ay palitan na po yung mga linya nila sa loob ng bahay. Yung kulay asul na ngayon. Yung aso na parang plastic? Na parang plastic, PVC, no? Polyvinyl chloride. Hindi po, no? Ang sinasabi po nilang health hazard, yun pong ACP, asbestos pipe, no? Asbestos coated pipe. Yan yung nung araw. Pero dahil po napatunayan na medyo carcinogenic yung pong asbestos, hindi na po yun ginagamit ngayon. At kung may mga loob pa ng bahay na yun po ang ginagamit, talaga pong sinasabi namin na palitan na po nila yung mga linya. Yung bang mga tubo natin underneath, lahat na naman yan, napalitan na? Mga minana po natin na tubo mula po noong 1997 sa MWSS, may panahon pa po ng Kastila, may panahon ng Hapon, panahon ng Amerikano. So over time po, tayo ay nakapagpalit na po ng 5,070 kilometers ng linya. So napakarami na po nun. Pero bagamat marami na po yung napalitan,
siguro po mga 90% pa lamang po yung ating napapalitan. No? So, ito ay bahagi po ng regular na programa ng Manila Water, yun pong replacement and rehabilitation of the lines. Pero, makakasiguro po kayo na yung mga primary lines po natin at saka yung mga secondary lines natin, to a large extent, yan po ay napalitan na. Kasi yun yung nakita natin noong 1997 na yan ang dahilan kung bakit maraming mga illegal na koneksyon noon, bakit uso yung mga water contamination dahil luma na yung mga linya. Pero ngayon ay napalitan na siya. So nakakatiyak na tayo na minsan sa umaga, bukas pa ng gripo mukhang galing sa sewage yung tubig. May amoy, di ba? Yung pala may katabing tubo ng nabukas. So magkaroon ng seepage siguro. At paglabas ng tubig sa gripo, maamoy na. Alam niyo, madali pong malaman kapag may problema kayo doon sa linya ninyo. Una pong gawin natin, isarado lang po natin yung lahat ng valvula sa loob ng bahay. Wala po dapat gagamit ng tubig. Tapos po, tingnan natin yung metro. Yung metro po, meron tayong vane wheel na tinatawag doon, yung nasa gitna. Kulay itim po siya. Or minsan po, kulay pula. Pag yun po, kahit na walang gumagamit sa loob ng bahay at umiikot pa, at dalawa lang po ibig sabihin nun. It's either number one, may tagas po sa loob ng bahay. Nakaraniwan po, ito ay yung mga toilet fixtures natin na sira. O yung mga flush na dire-diretso na hindi po natin nare-repair. Or meron pong illegal connection na nakakabit dun sa linya ng bahay. Maaring yung copy. Common po ito, Camilo, common ito, lalong-lalo na dun sa mga informal settlements. Alam nila nawasan. May history yan paano ang Manila Water came into being. Una, wala na pong nawasa, no? Siyempre, yung brand ng nawasa, pag tubig, nawasa ka agad. Pero wala na pong nawasa. Pagkatapos po ng nawasa, nagkaroon po tayo ng tinatawag na MWSS, no? Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Noon pong 1995, kung matatandaan nyo po, panahon pa po ito ni Presidente Fidel Ramos. 1995, meron po tayong water crisis noon. From 1995 up to 1999, meron pong El Nino noon. Yun po yung pinakamalubhang El Nino na nangyari sa Pilipinas. Dahil po doon, inihain po sa Kongreso yung tinatawag natin na Republic Act 8041. Yan po yung Water Crisis Act. Yung Water Crisis Act po, yun po ang nagbigay daan para maisa pribado yung MWSS. So, naisa pribado po yung MWSS, pero hindi po ibig sabihin ng naisa pribado ay ibinenta ng gobyerno. Hindi po ibinenta. Ang ginagawa lang po ay isinapribado nila yung operation, yung distribution, at yung rehabilitation ng water system, with water and wastewater system. So, nagkaroon po yan ng tinatawag na terms of reference BNID. BNID po noong 1995-1996. Hinati po yung service area ng MWSS sa dalawa, isang western part at isang eastern part. Yung eastern part po, yun po yung pinamamahalaan ng Manila Water, yan po ay yung Ayala franchise. Yan po yung Manila Water. At yung western part naman po, yan po yung nagsimula dun sa mga Lopez. Ngayon po, okay, Manny Pangilinan na po. At ang sineservisyohan po ng Manila Water ay ang eastern part ng Metro Manila. Kasama po dito ay ang mga lungsod ng Pasig, Marikina, Pateros, Taguig, Mandaluyong, San Juan, at ilang bahagi ng Quezon City, Makati, at meron po tayong dalawang parte, bahagi ng Maynila, na sakop pa rin ng Manila Water, at kasama rin po dito ang buong lalawigan ng Rizal. Yun po ang sineservisyohan ng Manila Water. At yun nga, yung kabilang side, yung sa Maynila naman po, yung western part. Yun ho bang inyong prangkisa may
term yun kung hanggang kailan? Meron po, no? Nung una po, ang terms of reference po, yung una nating concession agreement, ay 25 years po ang termino nun. 1997 to 2022. Pero matatandaan po natin, panahon na ito ni GMA, noong 2009, nagkaroon po tayo nung tinatawag na US recession. So ang sabi po ni Presidente Macapagal Arroyo noon, paano ba natin mapapanatili na yung taripa ng tubig ay mababa pa, no? O affordable o abot kaya ni Juan de la Cruz, no? So ipinropose po noon na kapalit ng pagtataas ng taripa, so hindi po nagtaas ng taripa, hinabaan pa po yung termino. So from 25 years, dinagdagan pa po ng 15 taon. So 15, no? So technically po, ang Manila Water ay mag-ooperate po from 1997 hanggang 2037. At pagkatapos po nun, i-clarify ko lang po, ang Manila Water po, kami yung humahawak lang ng operation, distribution, at saka po rehabilitation. Lahat po ng assets ay nananatiling pag-aari ng MWSS. Yun o bang sewerage part din ng inyong function? Bahagi rin po ng serbisyo ng Manila Water ang sewerage system po, kung saan meron po kaming programa, yung dislodging po sa Manila Water, kung saan every 5 years po ay maaari pong magpasipsip ng Poso Negro ang ating mga customers sa East Zone portion po ng Manila Water. So, maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong barangay o dumirekta po kayo sa Manila Water o tumawag lang po kayo sa Manila Water Hotline 1627 para po maservisyohan po kayo ng Manila Water. Pero may schedule po ito, kaya dapat po makipag-ugnayan po kayo sa ating mga barangay. Parte din po ito ng programa ng Manila Water sa ating Used Water Management Program. Ang alam po kasi karamihan ng mga customers o ng publiko, tubig lang yung binibigay. Pero meron po yung pangalawang serbisyo, which is actually sewerage and sanitation. Yung sewerage po, dalawa yung component niyan. Kung meron kayo na hiwalay na linya ng daanan ng gamit na tubig, no? Sewer line po ang tawag natin doon. Meron po tayong mga lugar na may sewer line. Example po, yung mga dating mga project areas, no? Project 2, Project 3, Project 4, Project 6, Kamuning area, Scout areas, sewered area po yan. Kung kayo nakatira sa Cainta, lalong-lalo na sa Karangalan Village, may sewer area sila. Kung sa Taguig naman po, yung lugar po ng Diego Silang, mga pamayanan, ano po, at meron na rin po yan. So, may hiwalay na linya na dire-diretso sa planta, yung gamit na tubig. Pero kung wala po kayong sewer line, yung binabanggit po ni Lay, ang ginagawa po natin, lahat naman po tayo ay may Poso Negro. So, meron po tayong programa na tuwing ika-5 taon, yun pong Poso Negro ay ating sinisipsip. At yun po ay dinadala sa isang planta para po i-treat. So, hindi po ito yung katulad ng mga nababalitaan natin na kukunin lang yung laman ng Poso Negro, pagkatapos po ay itatapon na lang kung saan. So, bawal po sa atin yun dahil mahigpit po ang pamantayan ng Department of Environment and Natural Resources hinggil po sa pollution control. Yung walang kaalaman ng mga ibang residente na hindi sila aware kung ang nagsusupply ba sa kanila ay Manila Water o other company. So, meron ho talagang tendency na magkadikit po yung bahay, pero yung kalahati nasa Manila Water na pala, sir. Tapos yung kalahati nasa isang kumpanya, di ba? Ang point lang natin dito, siguro maganda, i-aware din natin yung mga tao na before they complain, kasi yung nag-complain is nag-complain, pero naghihintay sila ng sagot na hindi nila ini-expect na yung kino-complainan nila at yung nagpo-provide sa kanila ay magkaiba. So, ito po yung isang problema po na siguro po maganda po, ima-mileage nyo rin po yun. Kung tama yung binabanggit mo, Juby, no, sana magkaroon talaga ng information dissemination na talagang, yan din kasi yung aming vision na talagang lahat ng customer alam nila kung saan sila
Tama. sino ang service provider. Ang nagagawa lang po namin ngayon ay una po, pareho po kaming may hotline, 1627 sa Manila Water. Pag tumawag po sa amin ang taga Maynila, kahit nasa social media rin, Facebook or Twitter, at hindi po namin sako, we make sure na talagang sinasabi namin na sa Maynila po yan. At ang tawagan nila, yung hotline ng Maynila. Sasabihin ko na rin po, kahit wala po yung Maynila dito, Opo. 1626. So, yun po yung ginagawa namin. Para po, eventually, yung kung may mga susunod sila na mga concerns pa, tama na po na ang lalapitan nila ay Maynila. Dito po sa lugar ng Laloma, kung saan natagpuan po ang 100 patay na matatagal na naggigitata at putol-putol na yung mga kalansay doon sa isang funeral home na hindi na pala existing pero nag-ooperate pa. Ang punto lang dito, yung mga katas po ba noon, if in case na itong funeral home na ito ay merong sirang tubo ng tubig, di ba? May tendency po ba na yung mga katas na galing dun sa mga patay o whatever na mga maruruming bagay ay bumalik po dun sa tubig na yon? Unang-una po yung Laloma ay hindi po sakop ng Manila Water. Yung possibility na talaga siya ay, ang tawag natin doon, mag-seep doon sa ground, sa groundwater, pwede yon. Pwede yon. Kasi una, walang iniwan yan sa umulan ka, pag umulan, yung tubig ng ulan mo, bumababa sa ilalim. So, posible yan. Ang problema lang dito, kapag halimbawa, dun sa lugar na yon, merong kumukuha ng tubig from a deep well. O poso, hindi man deep well, lalo na kung shallow well, I'm saying there is a possibility na it might get contaminated. Kasi nagsisip yan eh. Walang iniwan yan sa kapag umulan, makikita mo yung mga balon, medyo parang lumalabo. Because nagsisip yung dun sa groundwater. Pero dun sa tubo naman, normally po, kung tinatawag natin na primary lines or secondary lines, ito po yung malalaking linya, at least 0.3 of a meter. Kung medyo sa metro, ganyan kalaki yung mga diameter nung pipe, ang pressure po niyan ay sobra-sobra. Mahigit po 32 pounds per square inch ang pressure. Hindi po yan papasukin. Kasi sa sobrang lakas ng pressure, yung contamination, itutulak siya. Pwede pong mangyari yung contamination kapag ang pressure dun sa lugar ay intermittent. Yung mahina lang ang pressure. Tapos, merong sira ang linya mo, may crack. Pwede po napasukin siya. Nagtataka ako, dati po binabayaran naming water is 150 lang. Pagkatapos, ngayon lang, recently, naging 600. Napakalaki ng difference. Kasi po, kakaiba po nangyari. Patay na yung metro, pero umiikot pa rin po siya. Yun po yung binabanggit ko kanina. Wala na pong gumagamit sa loob, pero umiikot pa yung metro. So, highly symptomatic po yan na merong tagas yung linya sa loob ng bahay. Kadalasan po, yung mga tagas na yon, hindi pa yung nagsusurface. Hindi mo nakikita sa lupa, no? Minsan yan, nasa ilalim talaga. Hindi yun umaangat. Underground leak yung tawag natin. Posible yun. Pero ang unang-unang mong tingnan dyan, Juby, ay yung toilet flush. Baka po ito ay dire-diretso. Ay, oo. So, Hindi nagsasara. Hindi Opo, nagsasara. hindi na Makikita nyo nagsasara. naman yung dire-diretso dun sa toilet Opo. bowl natin. Kadalasan po, pag meron kayong sira na gano'n, ang bill ninyo ay nagta-times 3, times 4 in a month. Kaya kung 150 ka, times 4 yun, 600, baka po yun ang dahilan. Dalawang sunod tayo dinadalaw ng bagyo. So yung sinasabi niyo, ang gandam natin, nasa normal level. Okay? Sakali dumating itong bagyong lawin, kasi ito yung pinakamalakas na bagyo na may hangin, ulan, na hit ng Angat Dam. Yung level ng tubig. Sabi niyo, 200 ba yun na 109. Lumagpas tayo ron at may bumubang tubig na marumi galing sa kabundukan. Sumalo sa dam naman. Ganong handa ang Manila Water dyan para lumabas na malinis ang tubig inumin ng mga tao. Ang spilling level po ng Angat, or bago po yun, no, para sa kaalaman po ng lahat,
Ang source po ng tubig ng 15 milyong residente ng Metro Manila ay Angat. Hindi po lamesa. So, kinaklaro ko po yun. Marami po sa ating mga kasamahan, akala nila ang source daw ng tubig ay Lamesa Dam. Na kapag bumabagyo, ang binabantayan po Lamesa Dam. Sir, 15 million? Kasi maganda sa TV o kaya sa video yung umaapaw yung Lamesa Dam. Pero hindi po Lamesa Dam ang source natin, kundi Angat. Ang tubig po ng Angat ay bababa papuntang Ipo Dam at from Ipo Dam, ito po ay bababa papuntang Lamesa Dam. So, Angat po ang pinagkukunan. As we speak po ngayon, ang level po ng Angat Dam ay 199.71. 199.71, as of 8 o'clock po yan. Ang ating pong spilling level ay 212. So, medyo malayo pa, no? Mahigit 10 metro pa yung kailangan nating punuin sa dam bago siya umapaw. So malayo pa po yan. Although ang Pag-asa po ngayon minomonitor ang lahat ng mga dams, no, lalong-lalo na po yung mga San Roque, Binga, yan po, no. Kasi yan po ay puno na. Pero yung Angat Dam, kasi hindi naman po ito talaga yung path ng bagyo, hindi po yan kaagad-agad mapupuno. Pero Jim, ini-expect natin na pag dumaan yung lawin, kasi same path same path din po. So magdadala din po yan ng tubig. Ini-expect po natin na tataas din yung level nung dam, nung Angat Dam. Ang ginagawa po natin dito, may precautionary measures na. Ang Manila Water po kasama ang Maynilad, nakikipag-ugnayan po palagi sa National Water Resources Board pati sa MWSS na hindi mo na kailangang hintayin na umabot pa ng 212 yung laman ng dam. Kasi po, pag umaabot siya ng 212, na-jeopardize yung structural integrity ng dam. Masama rin po yung laging punong-puno yung dam. So, ang ginagawa po dyan, may protocol na hindi mo na itataas yung level ng Angat. Tapos, ang gagawin po natin, yung dalawang konsesyonaryo, hindi na siya kukuha ng tubig from Angat. Ang gagawin po niya, ang Maynilad kukuha ng tubig from Ipo Dam, ang Manila Water kukuha ng tubig from Lamesa Dam. Kasi ito po, yung Lamesa Dam ay storage dam po siya. Ngayon po, yung sa binanggit mo, Jim, na there's a strong possibility na kapag po bumagyo, at bumaba ang tubig papunta galing sa bundok papunta sa dam, dala-dala po nito yung mga lupa, mga buhangin, no? Yun po yung tinatawag natin na na-scar yung bundok, yung topsoil. Kaya po pumupunta siya dun sa dam at tumataas lakay yung tinatawag nating level ng turbidity. So yung labo ng tubig medyo mas mataas. Kaya po, kung matatandaan ninyo, kamakailan lamang, yung mga customers po ng Maynilad ay nagsuffer doon. Nagkaroon po nung ilang araw na walang tubig din yung mga customers ng Maynilad dahil mataas daw po yung turbidity. Hindi makaya ng planta nila. Ang swerte naman po sa Manila Water kasi, yung tubig po from Ipo papuntang Lamesa, kami po ay nasa Balara pa ang treatment plant namin. Nasa loob po ng Balara. No? Kami po ang nag-ooperate dun sa Balara. So, meron pa pong enough time yung tubig na mag-travel papuntang Balara. So, nagkakaroon pa po ng part na nagsisettle yung tubig. So, by the time po na dumating sa amin, medyo hindi naman po ganun kalinis, no? Pero ang ibig sabihin natin, kaya na pong i-handle nung planta natin. Kaya, nung time na yon, yung mga customers ng Manila Water ay hindi po nag-suffer ng problema dun sa kalidad ng tubig. At yan po yung lagi po namin sinasabi na lagi po namin pinaghahandaan yung mga ganitong klase lakay, no? May El Nino man o La Nina, bagyo o wala, kinakailangan po na yung water quality natin hindi pwedeng i-compromise. Nasala na to sa UP. nasasalo doon. Ang mas tama po na tawag natin ay Balara, no? Balara treatment plant, no? Ilang stages yun? Meron po tayong may coagulation po tayo, meron tayong flocculation, may sedimentation, meron pa pong chlorination, etc. So,
Kumpleto po yun, no? Kumpleto po yung cycle na yun ng filtration natin. Pwede nyo ba kasuhan itong mga, ano yan, mga refilling stations na yan? Mga nagtitinda ng mga filter na yan? Kasi, para makumbinsi ang tao na bumili, sinisiraan lang kayo o kayo sa kanila. At yung pinapakita sa tao na tinitreat down nila ay yung tubig galing sa gripo. So sasabihin, nakita nyo kung gano'ng karami ang tubig na yan? Tap water yan. So, mainggan yung tao na bumili ng filter o kaya bumili ng bottled water mula sa mga refilling stations. Ganun ang nangyayari. Tama po yun. Diba? Yun po yung binabanggit namin kanina ni DT at sa kanila na ang atin po talagang kumbaga responsibilidad ay hanggang metro lang. Yung loob ng bahay, yan po ay yung sa customer na. Doon sa binabanggit mo lang kayo doon sa refilling station, dito sa atin, demokrasya yan eh. Kung gusto mong magtayo ng negosyo, pwede. At yun naman po kasi madali talaga na makakuha po o magtayo ng kumuha ng permit for a refilling station. Siguro po ang kinakailangang polisiya dyan, yung regular po na pagtetest ng mga sanitation offices po ng local governments. Kasi po kung titingnan natin, dapat po talaga pag bumibili ka sa isang refilling station, hiwalay yung parang laboratory kung saan nagkakaroon po nung tinatawag nila na reverse osmosis. Tapos po, hiwalay din yung administrative, yung tumatanggap ng pera. Dapat po yung mga nasa laboratory, kompleto yan ng mga hairnet, nakagwantes, etc. Kung titingnan po natin ngayon, pag nagbayad ka, yung pinagbayaran mo, siya rin din yung naglilinis ng bote, siya din po yung nagpipiltration. So, kung ipo-professionalize po natin at yun talagang dapat na sistema, dapat hiwala yon. So, ang suggestion namin dyan is maybe stringent na inspection policies from the local government. Kapatid, saan ba galing tutubig na ininom natin? Filter, ang hotel, meron sariling filtration system o bumibili din kayo ng bottled water? Bumibili. Nakita mo? Kasi dito sa loob ng hotel, hindi pwede inumin yung tubig sa gripo, gano'n ba? Hindi pwede. Nakita mo yung ganyan. So, ito, ininom natin ngayon, galing sa refilling station siguro ito, no? Mga bote-bote? Filtered. Meron kayong filtration system dito? Sarili. Okay. Pero yung sa gripo, hindi pwede inumin. Hindi namin po inaalam na Hindi na. Hindi yun na-advise. ito yung tungkol sa sanitation, At nabanggit nyo rin po na nanggagaling directly sa Lamesa Dam, Ang Lamesa Dam, napakalapit sa ating tambakan sa Quezon City. Ang pagitan niya na isang kalsada lamang. Wala ba kayong balak na i-petition yan, alisin doon? Wala bang balak kayo na for purposes of sanitation na i-petition yan, ilipat na sa malayo yan? Correct. Hindi po namin na saklaw yun, pero tama po yun, dahil concern po. Ang ginagawa po natin, binanggit po ito ni Lei kanina, ang atin pong monitoring ng water quality ay hindi lamang po from the distribution, even from the source. So, ang Lamesa Dam po, even ang GAT, tinitingnan po natin yung raw water quality. So far naman po, yun naman pong raw water quality coming from Angat all the way to the Lamesa, maayos naman po. Pero tama po kayo, Kaya po, ngayon po, nakikipagtulungan po tayo dun sa DNR na because ang Lamesa Dam po ay declared as a protected area, protected na watershed yan, dapat po, wala po talaga na kinakailangan na itayo ng mga establishmento or dump site, lalong-lalo na po dyan, para po masiguro natin na hindi mako-contaminate yung ating yung water quality doon sa mga dams po natin. Tama po kayo. Pwede nyo iparating sa kalubayang may-ari na tubig na yan, na kung pwede ibalik muna, hindi na nationalize, o kaya kukunin na walang bayad ang tubig na yan para sa kaligtasan po ng bansa natin. Kasi po, pagkatapos po ng problema ng droga ito, sana matapos na at mawala ni salot na yan,
ang economic crisis po ngayon ang magiging problema ng Pangulo. Ipaparating po natin, ang basic charge po natin, no, kasi pag tinignan niyo po yung bill natin no, ng tubig, may mga components yan. Meron po tayong basic charge, meron pong foreign currency differential adjustment, at kung ano-ano pa. Ang basic charge po ng tubig ngayon ay nasa 25-26 pesos po. No? Pero kung itatranslate po natin yan on a per cubic meter basis, kung ikaw ay kumukonsumo ng 10 cubic meters, ang binabayaran mo po ay 80 pesos per month. So, ibig sabihin nun, 10 cubic meters, 80 pesos per month po yun. Meaning, 8 pesos per cubic meter ka. Pero kapag yung karaniwan po sa atin, ang konsumo natin karaniwang kabahayan, no? 30 cubic meters po yan. 30 cubic meters. Ang binabayaran mo po ay 599 pesos or 600 pesos na. So, ibig sabihin po, bawat cubic meter mo ay 20 pesos for an ordinary household. So, 20 pesos po yan. Last month, Tulog-tulog po, Pinromote nung na. nakaraan is 10 cubic. And the charges was 133 something. 133 po for regular. Tama po yun. 133. Eh ngayon, yung sumunod, itong current na bill ko, 8 cubic. 8. Pero 133 pa rin po. Centavos lang ang difference doon sa last dealing, 133. 133 na naman yun, centavos lang. Kaya ano nangyari? Meron difference na 2 cubic. Doon po sa minana natin na taripa, yung tariff structure ng MWSS, kasi yung tariff structure po natin ngayon, kung ano po yung ginagawa ng MWSS, yun din po yung sinusundan natin. Ang first 10, kayo po kasi hindi kayo yung mayaman po kayo profit, kaya regular customer kayo. Dalawa po kasi yung 10 cubic meters. Yun pong isa na 80 pesos, yan po yung for the urban poor. Yun pong kumukonsumo, katulad po ng mga middle income group na kumukonsumo ng 10 cubic meters, 133.61 po yata, to be exact. Ang taripa po natin ganito, from 0 to 10, ibig sabihin, kahit hindi ka kumukonsumo, 0, ke 1, ke 2, ke 3, hanggang 10, 133 po yung binabayaran natin. Sa middle class. Tapos po, kapag sumobra ka ng 10, kada increase na 1 cubic meter, may dagdag na po yun. Pero yung first 10 po natin, yan po yung tinatawag natin na flat rate. Minimum po yan. Pag po, senior citizens for example, no? Yung senior citizen po, at yan po ay nakapangalan sa kailangan po kasi para maka-avail kayo ng discount na kailangan po yung metro ay nakapangalan o yung bill ay sa inyo nakapangalan. Yung dating concessionaire, papalipat ko sa masyado expenses nyo eh. Change of name po, no? Meron din po tayong policies dyan. Nagpe-place lang po tayo ng guarantee deposit. Ang tawag po natin doon, guarantee deposit equivalent to 2 to 3 months na consumption. That would be about Tama po kayo kung nasa 133 po kayo times 3, magbabayad po kayo ng almost 400 pesos para po mapalitan yung from the dating tenant or tapos kayo na po. Ganun din po, even po with the power sector, even with Meralco. At saka malupit kayo eh. Ang Meralco, pag Hindi naman. Meralco is 40. Sorry, connection po. 227 po. In fact, naibaba na po ito. Dati po, 550 po ito. Kakalapitin mo lang na ganun eh, 200 pesos. Ganito po, sir, no? Yun pong pagpuputol ay last recourse yan. Kung tutusin, ayaw po talaga nating mamutol. Kaya po talaga na tinaas yan for the purpose po of really educating the customers na dapat po magbayad po na religiously ng tubig. Bakit po? No? Bakit po? Ang Meralco po, napakamahal ng bill natin ng Meralco. And yet, every month, sigurado na bayad ka. Eh yung tubig po, kakaunti lang, a fraction of what we pay for the power. And yet, sumasablay pa. So yun po yung dahilan nun, kaya po itinaas po. Tatlong tanong na sa akin. Talaga. Number one, hindi ba talaga kayang garantiyahan ng inyong sistema na yung talagang tubig na magagaling sa inyo pwede nang inumin? Napakamahal ng mineral water. Bawat pamilya
pamilya o bawat pamilya sa isang tahanan, umuusubo kami ng halos 500 pesos per day. And we're talking of 1.1 million population, 101 million population, na ganyan kalaki ang perang pumapasok sa inyo. So, paano natin lalabanan ngayon ito? Samantalang nagbabayad naman kami, tapos hindi namin mainom yung tubig, napipilitan kami bumili ng mineral oil o filtered water. Ang kasama talaga yung laban na to, nagbabayad kami. Kaya siguro yung suggest ng kapatid ko dito, ibalik sa national, para bang wala pa akong tiwala sa gobyerno na talagang mapapangalagaan lalo. Ngayon, nandiyan na kayo, magaling na kayo, binabayaran na ba kayo ng todo? Bakit hindi nyo kayo gumaran siya na pwede namin inumin? Kaya naming garansyahan hanggang metro. Sigurado yun, 120%. Kaya lang, hindi kami ang naglatag sa loob ng bahay. Sir, I agree about blue sa system Kung 19 kopo pa yung bahay, natural talagang. Tama po yun. Pero ang putos namin ngayon, boss, lahat, ang karamihan, nagbago na, nagpalit na nga ng tubo. Dahil nga doon sa awareness program na ginagawa ninyo, na nandiyan na yung mga bakterya, nagagawa namin yan Ako, kung talagang kinakailangan maglagay ako ng isang tubo para lang direct tagali sa inyo, siguraduhin nyo lang mainom namin ng maayos. Sisiguraduhin ko po yun. Wala po kaming problema doon sa quality ng supply na binibigay ng Manila Water. Kung yung loob po ng bahay, maayos talaga ang linya, kaya-kaya nyo pong uminom ng water straight from the tap. Pwede ba dideklara ninyo huwag nang bumili ng mineral water? Hindi po kami po pwedeng mag-declare ng gano'n because we also believe dun sa choice. Kasi meron yung iba po talaga, ang gusto mineral water, kahit naman po pwedeng inumin. Pero babalikan ko lang, Rolly, yung yung sinasabi mo. Kung maayos po yung sistema sa loob ng bahay, in fact, pwede po talagang inumin. Pwede yun talaga. Hindi kailangan ng home filtration system. Pero ito hindi lang kasi ito nabubulgan ng pamilya. Kasi nga, talagang necessity, talagang kailangan But tingnan mo na naman, ano safety nung mineral water na binyay mula sa Maynila, inakit ng Baguio, dinala ng Pangasinan para lang mabili. Kumpara mo sa tubig na nagagali sa bawat tubo na nagagali sa inyo. Tama po yun. In fact, we also caution na hindi po lahat ng, kaya babalik ako dun sa sanitation ng mga refilling stations Hindi po lahat ng binibili na bottled water ay BFAD approved. Marami po ay hindi BFAD approved. In fact, I'm sure nakapanood na po tayo ng mga dokumentaryo na even yung mga binibenta po from refilling stations nagtitest positive for choline. I'm happy to hear na ginagaransya niyo yung tubig inumin. I-announce ko yan, i-diaryo ko yan. Okay? At sasabihin ko, ikaw may sabi niyan. Tama po. Okay? Ngayon, ito na lang. Yung bill, halimbawa, boss, 50 pesos kada buwan. Hindi lang pagbayad ng 3 buwan, 80 pesos lang. Tapos ang reconnection fee nga, napakalaki. Baka maputol yung ulo ng kolektor ninyo, baka ganyan na ganyan. Ang sinasabi po natin dito ay policy, parang lang po yan whether ang ninakaw mo ay piso o 10 piso, it's still the same, babalikan ko lang po, kung yun po na 50 pesos po, compare sa mga ilaw, kayang-kaya pong bayaran yung 50 pesos. Bakit po kinakailangan pa na ipagpaliban yung pagbabayad? Yun po yung dahilan lang nun. Yun naman pong 227 pesos na reconnection, Prof, hindi po ito itinalaga ng Manila Water lang. Lahat po ng ginagawa ng Manila Water, whether may tungkol sa presyo ng tubig, lahat po ng programa, lahat po ito ay dumadaan sa approval po ng Regulatory Office at ng MWSS. Kaya po, yun pong 227 na yun. In fact, 550 nga po yan dati. Pinababaan po nila, kaya naging 227 po. Pero I think the moral po is that kung dumating po yung bill, lalo na pong maliit, huwag na pong patagalin pa. Yung, naalala ko yung tama ka, Karoli dyan marami kaming cases na ganyan na sabi nila kasi maliit hindi na namin naasikaso kaagad. Kaya po, ang ginawa po namin ngayon ay nag-offer po tayo ng mas maraming pasalidad kung saan po pwedeng magbayad. Pwede pong magbayad kung kayo po ay may internet connection, online, pwede po. Lahat po ng mga bangko ngayon, tumatanggap na. Pag
nagpunta ka ng mga mall, pwede pong magbayad din nun. So, marami pong paraan para po maiwasan yung disconnection. I agree with Manila Water and the two concessionaires that the water coming out of the faucet is potable. Otherwise, the government will intervene. Ang difference lang kasi, medyo malabo ng konti. Now, because of that, itong mga pag-aagam-agam, because I would like to discourage people from buying this funeral water. You know, they call it mineral water. Actually, this is funeral water. Why? Because it is plain liquid. Ang nag-imit ng tissue ng katawan ng tao, ang the minerals. The moment na it undergoes this reverse process and all that, nawawala ng lahat yan, it becomes a distilled water. Kaya masasakitin ng tao, lalo na yung mga bata, nadadala ng mga Wilkins, etc. But I would suggest, pwede bang ang Maynila, kasi offering as a public, corporate social responsibility, na magkaroon kayo ng filter na mura naman. Kasi yung filter na galing kay May, parang 4,000 yata yun. May mura! 4,000 yata. Wala nagtitinong. As a public, kasi corporate social responsibility, baka naman pwede, ang Maynila at saka Manila Water can provide the public ng simple filter lang. Because I assure you, yung simple filter na kanya, ay kahalintulad din, crystal clear din, katulad ng mga nabibili. But, nandun pa rin yung minerals. What is important dito po, there's not the minerals, not the kulay, not the crystal clear. Kaya, yun lang nga sa akin, baka naman pwedeng gano'n, laki naman ang kinikita ng concessionaire. Actually, Prof, the dream is not to use any filtration at all. It's your responsibility. Because, kumbaga, kapag pinilter mo, it's like saying na hindi pa fit for drinking or consumption. So, the real dream is not to use filtration at all. In fact po, if you make a cost-benefit analysis, baka po mas mahal pa yung filtration kaysa palitan mo na lang ng isang PVC pipe, yung isang diretsyo na from the meter at doon ka na kukuha. Baka po mas cost-effective. Simple lang naman kasi yung filter sa stone. Para bang lang. Sige, Prof. Pakinggan natin lang sa nagtitinda ng water filter. Okay. Ng filtration. May choice yan eh. Okay. Kaya binabanggit ko kanina. Meron talagang Sige. Okay. So, ang tanong ko po is, gaano po kayo kadalas maintain ng chlorine sa tubig? Yun po ay araw-araw, no? Kasi meron pong meron po tayong Philippine National Standards for Drinking Water na the farthest point ng concession. Kunyari po, ang tubig mo tinitreat sa Balara. Pararatingin po namin yan hanggang Taguig. Dapat po, doon sa kaduluduluhan ng Taguig, may traces pa po ng residual chlorine. I'm not so sure if it's a 1.2 parts per million, pero ibig sabihin po, pag tines mo yung tubig at may chlorine, ibig sabihin, it is safe for drinking. Harmful daw yun. So, yun po. Hindi po. Ang chlorine po in large doses, of course, may cause harm. Pero po, meron po ang Philippine National Standards for Drinking Water na maximum permissible amount. Yun pong 1.2 parts per million, that is within the normal po. Na pag na-ingest mo sa katawan mo, wala pong effect sa kalusugan. Meron lang po rejoinder. Kasi po, talagang kailangan po talaga ang tubig sa chlorine, ng tubig ang chlorine para sa sa maintenance ng hindi magde-develop ang bacteria habang sa storage ng mga bahay natin. So okay po 'yun, approve na kami doon. Kaya lang ang purpose kasi ng filtration, lalo't ang gamit ay activated carbon na galing sa baon ng nyog, hindi ho inaalis talaga yung mineral content ng tubig. Lamang pumili tayo ng tamang filtration na hindi gagawing dead water ang ating drinking water. No? Kaya hindi talaga advisable yung pure mineral water or dead water. Kasi yung pagpapakulo, dead water na rin siya may consider, di ba? So, ito yung advice na rin sa mga karamihan natin na gumamit lang kayo ng filtration na activated charcoal na gawa din sa atin yung baon ng nyog na hindi pagagawing dead water ang ating drinking water. Yun po siguro i-clarify lang po natin. With due respect sa nagne-negosyo po ng mga bottled water. Iba-iba po kasi yung klase, no? Meron po purified, may mineral. Yung binabanggit mo, Prof, yan po yung distilled water. Nag-undergo ng process ng distillation na talagang after the process, zero ions.
talagang wala po na mineral, no? Kaya Na, kasi mineral. na which the body does not actually need, no? Yung sinasabi ni Mayet, talagang sabi nga namin, Lakay, water in its naturally occurring state, may taglay po na minerals. So, yun po, hindi natin tinatanggal. Even yung sa conventional filtration na ginagawa namin ngayon, meron pa rin siyang mga minerals. Boss Jerry, yung alkaline na lagi na unang uso, alkaline water. Pag Kasi nakakita mo yung magpapaliwanag nila, talaga ayaw mo na uminom ng tubig yan sa gripo eh. Ito personal na lang sa akin, Lakay, ha? Marami pong ways of alkalinizing the water, eh. Pwede naman na introduction po ng, kunyari, si kasamahan ko po, si BP, mahilig yan sa lemon water, for example. It is one way of alkalinizing the water. Yung iba po, baka ang gusto talagang may mini-maintain na certain pH level na ganito. Kasi sabi nila, kailangan daw yung katawan ng tao ay alkaline para makaiwas sa cancer, mga sakit. So, yun po yung binabanggit ko na it's a matter of choice. Pero pa nga pato galing sa Japan eh. Bago ko minom, lagyan mo ng pato yung... Po, concern ko lang yung mga binibentang mineral water sa mga kalsada, yung sa bus, sa mga public di ba, antimano, pag nauwa ko, bili ka kagad eh. May nakapagsabi po na hindi raw po malinis yun. Bakit po inaalaw nang hindi natin alam kung sino concerned doon, na ibenta yun, Galing Manila water yun. consumption. Medyo nakakatakot kasi may nagsabi yung marumi daw yung tubig na yun. Hindi marami yun. Hindi ko po masabi, no, kung saan nila binili, kung saan po nila kinukuha. Yung service nyo, masyadong pinababayaan nyo sa contract. Dahil yung Ay, mahukay-hukay. sila nagkakabit ng tubo, di ba? May mga contractor kayo nagkakabit ng tubo. At ini-inspection din ng mga office na galing sa inyo. Ang problema po, yung inspection nila, hindi gano'ng binibigyan talaga. Dahil ang problema po ito. Ang contractor ginawa, subcontractor. Tapos, lalagyan mo ng tubo ng ibang klase, mahina. Hindi lalagyan ng tubo, mahina. Ngayon, pagkalagay mo ng tubo mahina yan, tinakpan na sa pintado. Umalis na sila, nireport na, in-inspection ng tanggapan yung okay. Sa lakas ng tubig, tumagas. Sa loob ng isang gabi, 4,800 ang binayad ng may-ari. Halos hindi lang ho, 20 ang tumatawag sa programa kung ganyan. Pakibigyan yung halaga ho, sabi ko nga sa kanda, wala na kayo pag dumaan uli, barilin nyo. Kasi ito na ho eh. Ito naman na kanya, barilin. Paparin ko na yung mga sektor. Gawin po natin ang paraan, yung mga, hindi nyo kasi nakikita, yung ginagamit ng mga subcontractor nyo, mahinang klase yung plastic ng tubig. Kaya nga, pag nagas ng tubig, sasabog yun. Kuminsan may dugtong, kaya masama rin yung may dugtong eh. Masyadong dugtong eh. Ano man pong lakas, pag sumobra po ang lakas sa umaga, sasabog na yun. Eh di bubukas, hindi alam na may-ari nun. Dahil nakabaon po yun. Ang nangyayari, yung method niya ngayon, pag may nangyay, nagkikipag-away siya. Hindi po lang ako, dati pinabayad ko, hindi bakit 4,000, 3,000 pesos, yun po problema. Yun ang panawagan ng mga problema. Nangyari po yan doon sa dalawang tirahan ko, nangyari din yan. Kaya yung pagsabihan nyo, yung mga subcontractor nyo, bigyan ng ultimatum na huwag gagamit na local na, yung binigay nyo, okay. Eh yung pong nirepair nila. May dala-dala silang gamit sa sakyan. Eh, tinignan ko yung gamit, hindi ka parehas ng linyang galing sa inyo. So, pagka po tinakpan yun, yun ang problema. Pastor, salamat po. No? Dalawang bagay po. No? Number one, I suppose ito po yung sa water service connection. Service connection, yeah. Water service connection. Una po, dapat po yan, bago po takpan, hiningan po natin yan ng para bang acceptance dun sa may-ari ng bahay. Dapat po yun, standard po yun, na kapag nag-apply ka ng water service connection at ikaw ay ikakabit na, no, itatap na po siya, dapat po yun, bago takpan, kailangan ipakita po dun sa may-ari, eto na po yung itsura. Standard po yan. Kapag po yun na-violate, maaari pong i-report po sa amin yun. Pangalawa po, just like other mga kontratista po, meron po tayong retention period. Any moment po na bumigay yung ginawa niya,
pinapaulit po yan sa kanya. Tapos po, meron pong portion, may 10% retention niya na hindi siya binabayaran. Pangatlo po, the contractor, repeatedly, kung ganyan po lagi nangyayari, nabablacklist po siya. Paano yung pinayag nung halimbawa yun po? Tama po kayo. Ang ginagawa po Pinayag namin, ako po may case po na I think 3 na rin po yung lumapit sa akin. Inilalapit po namin siya dun sa contractor and we tell the contractor, you have to shoulder this. So it becomes an internal thing between the contractor, pero namamagitan po kami, lalong-lalo na kung yung customer, wala po siyang history ng ganun na nagkaroon ng spike yung Mabuti po at nakarating kayo at naipapaliwanag yung side ninyo. Mangyari po, kami ay manibisita dito. Ang pangalan ng grupo ay WARM. No? Siguro alam niyo yun. No? Mayroon ata kayong existing case na sa kanila. Among the issues na nire-raise ng WARM ay yung overcharging, systems loss, at saka yung source of your financing, kung saan nanggagaling financing. May kaso din kasi sila sa Meralco ng overcharging. To afford you of the opportunity to explain your side. Pwede bang ipaliwanag ninyo kung mga issues of contention ninyo at saka yung WARM para maliwanagan kami? Unang-una po, yung we recognize po yung mga binabanggit po ng WARM, no? Issues po like yung sinasabi nila na I think advance collections, yung binabanggit ni Prof, no, yung environmental charge, yun pong system loss, etc. So we recognize that, ano po. Una po yung sa systems loss, kaiba po sa Meralco, no. Makikita nyo sa bill, wala pong nakalagay doon na system loss. Kasi hindi naman po natin sinacharge ang customer nung tubig na nasasayang. Yun po ay insentibo para doon sa mga konsesyonaryo na ayusin pa yung serbisyo. Kasi kung instead na nasasayang yung tubig, kung yan ay nadadala mo sa mga customer, kikita ka. So it becomes an incentive. Yun po mga issues on overcharging o yung mga advanced collections. Meron po kaming tinatawag na rate rebasing period. Lahat po, dun sa rate rebasing period po na yon, lahat po ng ginastos mo nung nakaraan, tinutuos po yan. Pagkatapos po, ito, pinagsasubmit kami ng mga programa ng MWSS, ano pa yung gagawin namin. So, lahat po yan, ini-evaluate at tinutuos po ng MWSS. So, yung MWSS po ang magsasabi kung meron po kaming advance collection or wala. Doon sa rate rebasing, nakokorek po yan. Ngayon po, in fact, for the benefit po ng ating mga customers, kung matatandaan po ninyo, kami po ay nagkaroon ng arbitration with MWSS. Hinggil po dun sa mga usapin like corporate income tax. At nagkaroon po ng desisyon yung appeals panel noon na kinakailangan magbawas kayo. Hindi nyo yan po pwedeng i-pass on sa consumer. Kaya po ang ginawa po namin, kami po ay sumunod dun sa naging desisyon ng appeals panel. No? Sabi po, magbawas kami ng 2 pesos and 77 centavos in a period of 5 years. So 55 pesos kada taon. In fact po, by 2017, January 1, 2017, yung 5th tranche po nung bawas na yon, it magte-take effect. Magte-take effect pa po yun. So, kami po, kung ano man ang nagiging decision po ng MWSS, kami po ay sumusunod. Siguro po, ang magandang tingnan natin dito, bakit po ang naging decision namin sa amin, magbawas. Pero po dun sa kabilang konsesyonaryo, inaalaw nila. So, yun po yung mga issues na yun na sinisettle po yan. Kaya po may arbitration po sa permanent court ng Singapore. Pero we cannot talk about it kasi nandun na po yung kaso. Pero just to mention, Camilo, na kami we recognize yung WARM, no? Hindi lang po WARM and even the other bodies na tinitingnan po yung privatization, maganda ba ang nadulot nito o pangit ba ang naidulot nito, tayo ba ay para sa customer ba, talaga bang na-improve ang serbisyo. All of this we put together and we consider. Tama lang po yun. I think they're just doing kung bakit po sila nag-exist.
And we make sure na pinakikinggan naman po sila at talagang sinusuri po namin, meron pa talaga, may katwiran pa talaga yung sinasabi nila or what. But for now, ang ginagawa po namin is we just make sure na yung taripa still affordable, yung serbisyo po ay maganda, bumagyo o lumindol man, we have to make sure na meron pong tubig yung mga tao. Napalitan na ba yung chairman ng WSS? Si Engineer? Si Engineer Esquivel po, si Esquivel. architect, wala pa pong wala pa pong appointment, wala pa pong replacement. Holdover siya? Nasa holdover po, pero meron po OIC ngayon, yung Senior Deputy Administrator ng MWSS. Siya po yung nakapwesto ngayon at the moment. Wala pa rin pong members of the board na ina-appoint ang MWSS. So hindi na report si Esquivel? To my knowledge po, parang hindi na po Kasi ang yung Senior Deputy Administrator po ngayon ang lumalabas na OIC. Okay. Ito po yung talagang mas ma-appreciate natin kung saan galing yung tubig at paano siya natitreat. Kami po, kung magjo-join kayo, kami po mismong tatlo ang mag-guide sa inyo dun sa lakbayan. Kasi ginawa na namin ito in the past pero medyo matagal na. Teka muna, kung isang many years ago, nagpunta na kami doon sa inyo. Yes, oo. Kasama ba yun sa lakbayan? Kasama yun, no? Kaya nandito nagpunta doon sa mga stores, gano'n? Yun. Ngayon, kung gugustuhin ninyo, hanggang Angat puntahan natin. Papalyo. Ano yun? Imbitahan po namin kayong lahat para sa aming programa na tinatawag namin na Lakbayan. Opo, malalaman niyo po yung kung saan ang gagaling ang tubig at paano po ito tinitreat. At makikita niyo rin po yung mga pasilidad ng Manila Water at talagang potable po ang tubig ng Manila Water. Pwede ba tayo maligo? Maliligo tayo sa kanilang swimming pool, ha? Yung mas mahalaga yung lakbayan. Kailan yung lakbayan? Gusto marinig sa inyo kung may posibilidad ba na kayo pasulatan namin sa mga school and universities para lang sa mga lakbayan na yan. Second question, yung bus system ninyo, kasi problema talaga water system by different provinces. Ito, pinag-usapan natin MWSS. Yung bus system ninyo na naituturo ba sa mga LGU na kung saan problemado rin ang water system na pinanya-kanyang pamamaraan. Pero para bang ang CSS inyo rin ang pagsakitan, yung pangalan na yun nasa inyo. Una, hindi na nila kailangan sumulat but we encourage them kung gusto nilang sumulat. Kasi regular program yun po ay magmula edad 9 years old hanggang 99, pwede pong sumama ng lakbayan. Dalawa po yung lakbayan namin. Isa yung talagang traditional lakbayan na talagang dadalhin po natin kayo from Angat to Ipo to La Mesa to Balara Treatment Plant hanggang sa UP Sewage Treatment Plant para makita po kung ano ginagamit doon sa nagamit na tubig. Meron din naman po na yung isa, mobile lakbayan na dinadala na po namin sa mga eskwelahan. In fact, marami pong sumusulat sa amin, eskwelahan, water districts, katulad ng binabagay mo, Caroli, na gustong makita kung paano yung ginagawa natin dito sa Metro Manila. Ang problema lang talaga, kakaiba yung sa atin, kasi tayo meron talagang treatment plant. Ang water districts, basically chlorination lang sila Yun ang disinfection nila. Pero ang naituturo natin dito, yung paglalatag ng tama ng linya para maiwasan yung mga water losses. Pero kasama sila dun sa lakbayan. In fact, sinishare natin yung storya ng Manila Water, hindi lamang sa mga water districts, pero sa ibang mga communities. Yan din ang dahilan kung bakit yung Manila Water po ngayon, maraming subsidiaries. In fact, Caroli, ang Boracay Island, ang nagpapatakbo po ay yung Boracay Water. Yun po ay subsidiary ng Manila Water. So, tayo po yung tinulungan natin kung paano nila i-operate yung system nila. Yung Laguna po, meron po tayong Laguna Water. Yung Laguna Water... Yes, sasama sa lakbayan. Talagang hanggang Boracay na hindi sasama para mamasyal at makakain. Kailangan po talaga maintindihan. Yun po kasi, yun po yung gusto natin. Kaya talagang hinihikayat po natin yung mga kasamahan natin sa hanap buhay. Kung kami lang po yung mag-i-inform, kulang Kailangan natin ng concerted effort. Katuwang po yung ibang mga kasamahan sa hanap buhay para talaga mai-inform lahat yung mga ginagawa po natin. Siguro, Ma'am Didi,
na ang Manila Water hindi lang dito sa Pilipinas nagsiservice. No? May mga Asian countries na kayo mismo ang tumutulong sa kanila. Bakit hindi mo nga, bakit hindi mo nga mabili? Sa labas po ng Pilipinas, nagkaloob na rin po ng serbisyo ang Manila Water sa Vietnam. Una-una yung sa Vietnam. Nagsimula po tayo sa Vietnam dun lang sa pagtulong sa kanila na pag-address nga po ng kanilang systems losses. Sa ngayon po, meron na rin tayong bulk water system doon tinutulungan natin yung LGU doon ng Saigon Water para po sa bulk water provision nila. Meron ba kayo mga scholarship para sa mga estudyante na binibigay? Social responsibility na tinatanong. Ang corporate social responsibility po natin is largely related din po sa provision ng water and wastewater. Ang Manila Water po kasi highly regulated. So, ibig sabihin po nun, even yung pagtulong, so long as may relasyon siya sa provision ng tubig at saka ng sanitation, po pwede po. Pero to your question, Jim, kung nagbibigay kami ng scholarship per se, hindi po. Ang ginagawa po namin is para bang memorandum of agreement or understanding with schools. Example po, sa UP meron kaming agreement dyan na yung civil engineering students nila pwedeng gamitin yung UP sewage treatment plant as yung venue nila palagi para mas maintindihan sa civil engineering kung ano yung water, wastewater, ganun po. Pero yung scholarship, hindi po. Okay, sir, nabanggit niyo yung mga estudyante. Di ba pwede magbigay ng libreng tubig ang Manila Water sa mga public school? Makipag-ugnayan kayo sa DepEd para ligtas inumin din ng mga bata. Dahil alam natin, mga bata, magsimula sa grade 1 hanggang grade 6 yan. Pag nakuha yan, inom na lang sa gripo eh. Meron po kami nun, meron po programa, ang tawag po namin ay Lingap Eskwela. Ito po ay directly nakikipagtulungan kami sa mga principals and mga school administrators. Ang amin pong role dito, dalawa, maglagay po ng drinking fountain sa bawat eskwelahan para po yung mga estudyante hindi na bibili ng bottled water. At pangalawa po, naglalagay po kami ng wash area, kumbaga hugasan. Kasi bahagi din po kami ng advocacy ng global hand washing para po masiguro na malinis yung ginagamit na tubig ng mga bata, pati na yung maiinom nila. Sir, meron na ba mga schools, public schools na, kasi private, may yaman yan, nagbabayad yan eh. Meron po. Marami po. In fact, more than 400 schools na po yung ating nilagyan ng mga drinking fountains all over the East Coast. Libre po yun. Sir, checkin ko yan ha. 400 schools. More than 400 Okay, last two questions siguro. Si Lay ang may programa niyan. Sector Panelay. Sir Jeric, dagdagan ko lang na, aside from that po, sa mga eskwelahan na nagbibigay po tayo ng tubig dyan, yung mga drinking fountains, may sampling points din po tayo sa school, kaya sinisiguro natin na potable at malinis po ang tubig sa mga eskwelahan po. Pwede niyo ba kaming, sa certain guest nyo, pwede niyo ba kaming mabigyan ng mga list ng eskwelahan na binigyan nyo ng libreng patubig? Para kasi maganda pakinggan sa yan eh. Maganda pakinggan sa radyo yan eh. Iklaro ko lang hindi yun libreng patubig in terms of hindi nagbabayad. Kasi ang nagbabayad naman nun yung eskwelahan eh. Yung eskwelahan. Pero yung infrastructure na may drinking fountains, may wash areas, yun po yung binibigay natin ng na walang cost po sa eskwelahan. Tsaka yung water testing. Magkano na ang collection nyo sa environment? Sana mga to. From the very beginning. Yung current. You have the figure? Billion na yata. Di ba sinasabi ni Warm, billion na? Parang sinasabi, I don't have the figures po, pero sinasabi niya around 6 billion kung hindi ako nagkakamali. That was 2 years ago. Alam ko, that's 38. Last question. Last question. So, ito ko environmental fee. Ano ba ang function nito? Para saan ito? Ang environmental fee po, una po, ito rin yung bahagi ng billing scheme ng MWSS ng araw. So ito po, inano lang natin dito, minana natin yan. It is supposed to be intended for all environmental programs, including watershed management or watershed protection. So yung pag-protect po ng hindi lang po tree planting. Ibig sabihin po nito yung mga
kung kinakailangan may portions ka na nire-riprap, meaning civil works lang po, no? Hindi po puro tree planting. For all the dams, no? Angat, Ipo, and La Mesa. Pangalawa po, yung dislodging, no? Yung sabi natin na, kaya po, Lakay, yung pagpapasiksik ng Poso Negro, wala po yung, hindi kinakailangan mag-cash out ka eh. Kasi po, yung part of that environmental charge goes to the dislodging. Pati na po yung like ngayon po, meron po tayong 50 na dislodging tankers. So, yung maintenance po ng dislodging tankers natin, actual dislodging, yan po yung coverage noong environmental. Actually, dyan meron reklamo kasi dun sa dislodging nyo, pag pumunta kayo sa bahay, tapos tiyempo, walang tao, nasa opisina, pagka nag-request yung may-ari ng bahay ngayon, may bayad na eh. Kaya po, ang ginagawa po namin, Lakay, bago yung schedule na yon, bago yung schedule nila, talaga pong meron pong preliminary na house-to-house yan. Nagkakataon po siguro kung minsan na baka po natapat na nung nagtanong kung kayo'y magpapadislodge, wala po yung may-ari ng bahay. Hindi po siya nakasama dun sa dislodging. Pero ganito po ang pwede natin gawin dyan. Yung mga hindi po na dislodge na ganon, pag meron pong lumapit sa inyo, sabihin nyo po sa atin, sa amin po, at yun po ipapadislodge po natin yun. Walang additional fee. Ang binibigyan po, ang charge po natin ng 3,000, no? Yun po yung kapag special. Ibig sabihin po, hindi ka nakaschedule, pero gusto mo gawin na ngayon. So, meron po siyang bayad na 3,000. Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialaw. Galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan.